So matatandaan kamakailan lang ay gumalaw na ang lineup o rosters ng San Miguel Beermen bilang paghahanda na rin sa next conference sa PBA Governors Cup sa Season 50 ng PBA. So malaking paggalaw sa kampo ng SMB ang pagpapakawala nila ng tatlong tao gaya nila Wami Chongson, Chris Miller at ng SMB 52nd Season 2nd round draft pick para makuha ang serbisyo nila Jeric Ahamnisi and Paulo Hernandez. So yun nga batay sa naging transactions sa PBA kamakailan. So about dun sa isang player na nakuha ng San Miguel Beermen na si Jeric Ahamnisi, tila nagpakitang gilas na agad ito sa coaching staff ng SMB. So pansin-pansin din na matyaga nga siyang nag-e-ensayo or training. Kagandahan pa rito, may mga San Miguel Beermen players pa nga po rin siyang nakakasama na kahit pa next month pa nga ang muling pagbubukas ng susunod na komprehensya. So tila magandang pahiwatig ito na bagong katandem ni CJ Perez. So maganda ito dahil bilang guard ng team, sabay sila ng pagtitraining. So mabilis sila makakabuo ng chemistry. Itong gaya ni CJ at natang si Jeric. So sa ilang mga footage na nating nakikita, credit po sa may-ari ng video na ito. Credit po and thank you. So mapapansin natin nagtitraining nga si Jeric Ahamnisi. So matyaga talaga siyang nagtitraining dito. Makikita maging sa kanyang mga galawan sa court, talagang napakapulido. So maganda ito dahil combo guard si Jeric Ahamnisi na kaya magdala ng bola, gumawa ng plays at lumikha ng sariling tira. At for sure, pag ganyan siya kasipag, malaki pa panigurado ang pwede niyang mai-improve sa laro niya. So ang SMB nga ngayon ay talagang mas magiging competitive pa, lalo dahil sa nadagdag pa nga sa kanilang shooters gaya ni Ahamnisi. Biruin mo PBA All-Star 3-point shootout champion nga po ito. Talagang masasabi mong shooter talaga ito. Pero proven naman talaga na kahit noon pa man, wala pa siya dito sa liga sa PBA. Nung panahon collegiate league pa, ang pinaglalaro nito literal na isa talaga ito sa mga star ng Adamson noon dahil sa pagiging sharpshooter na to. So opinion nyo sa ginagawang pagsisipag na ito ni Jeric Ahamnisi? Junmar Fajardo, nangangahulugang may backup big man pa rin nakahanda sa San Miguel Beermen bukod kay Muala Tautua. Ito'y dahil sa muling pagpirma sa kanila ng mas batang big man na si JM Calma. So batay sa mga naging update ng mga nakaraang araw lang kay JM Calma, kung saan kinumpirma credit po sa Basketball Zone and thank you maging dito sa IG ng Beermen. So makikita ang pumirma na nga itong si JM Calma ng 2-year extension sa San Miguel Beermen. Ito nga si JM Calma ay magsisilbing karagdagang big man na pwedeng magbigay ng pahinga kila Junmar Fajardo o maging dito kay Muala Tautua na hindi gaanong bumaba ang depensa at rebound ng koponan. Bukod doon, mayroon din siyang outside jumper na nagbubukas ng opensa na kung saan ay kaya nitong hatakin ang mga depensa ng kalaban palayo sa shaded area. So dahil na nga rin siya ang masasabing batang big man ng San Miguel Beermen, yung bilis niya at pagiging athletic nakapagdadala o makapagdadala ng boost sa SMB. Kumbaga, makapagdadala siya ng dagdag enerhiya sa frontline na kapakipakinabang para sa mabilisang takbuhan o maging sa transition defense. So ano masasabi or opinion nyo sa big man na ito ng San Miguel Beermen? Speaking of Paulo Hernandez, siya nga ang isa sa player na kabilang sa naging trade package na naganap na kamakailan lamang na trade sa pagitan ng SMB at Terra Firma. So tila bukod kay Jeric Ahamnisi, pinala din sila na makuha talaga ang serbisyo nitong si Paulo Hernandez. So sa mga hindi nga po familiar kay Paulo Hernandez, siya nga yung player or isa sa pinakabagong player ng SMB o San Miguel Beermen na maaaring magdala ng youth, energy, at instant firepower sa backcourt ng San Miguel Beermen. Ilan nga sa pwedeng maitulong sa San Miguel Beermen ay gaya ng kanyang pagiging threat na rin sa labas o pagiging scorer na rin dahil kilala rin ito sa kanyang kakayahang umiscore at magpasok ng tres. So makakatulong din siya sa pagbibigay ng karagdagang opensa at spacing nga para sa kanilang mga dominanting big man. Isa na dyan yung Junmar Fajardo. Bukod pa dun, bilang isang gwardiya, mayroon siyang magandang court vision para mag-create ng play
para nga sa kanyang teammates. So maaasahan rin siya sa playmaking at maging sa pag-assist. So sa edad niyang 28-year-old, makapagdadala din siya ng sariwang enerhiya na magagamit sa rotation ng koponan laban sa mga batang guards ng ibang koponan. So alam naman natin karamihan sa SMB players, mga veterano. So maganda ang timing ng pagkakadating sa SMB ng gaya nila Paulo Hernandez at maging si Jerick Ahamnisi. Dahil kumbaga, sila yung magiging pambalanse. So sa naganap na Game 5 Finals nga, ng laban ng Season 15 ng PBA Commissioner's Cup, nakapagtala nga si Troy Rosario dito para sa Hinebra ng 10 points and 7 rebounds para tulungan ng Hinebra na makuha ang panalo laban dito sa TNT Tropang 5G sa overtime sa final score na 195. Sa mga hindi nakakaalam, siya nga ang pang-apat na nanguna sa opensa ng Barangay Hinebra kasunod nila Justin Brownlee na kumamada ng 54 points, RJ Barrientos at maging itong si Japet Aguilar. So naging malaking bahagi sa clutch plays itong si Troy kung saan sa puntong ito kita yung ginawang play nila katulong si RJ Barrientos na naging daan din para tapusin ang laro sa pamamagitan ng naituturan at selyuhan ng panalo. Bukod pa doon magandang stops din ang pinakita niya sa laro. Kita kung gaano kasulido ang depensa at rebounds para mapigilan ang import ng TNT na si Chris McCullough sa mga crucial moments. So yan nga ang ilan sa hindi gaanong napapansin o napansin sa nilaro ni Troy. Yung akala tahimik lang pero ang laki na rin pala talaga ng naiambag niya o nagagawa niya para makatulong sa koponan. Eto, kidding aside, maiba tayo, wag masyadong seryoso. Mas kakaiba to. Napansin niyo rin ba sa mga pahuling sandali ng larong ito yung tila sa palpak na pagpasa ni Holt na naagaw pa nga ni Pugoy? Alam niyo bang tila hindi aabot sana si Pugoy nito dahil nagtakbong Naruto na nga itong si Troy. Pero by the way, congrats pa rin para sa Barangay Hinebra dahil nakuha pa nga rin nila ang panalo sa Game 5 Finals na ito. Isang panalo na nga lang nila, champion na sila. So good luck sa Game 6. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.